Hello guys, hello Earth signs, hello Virgo, Capricorn and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung ng messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Earth signs. So, general reading siya guys. So, I hope na makuha mo yung energy na gustong ipahiwatig na ito. Kumalang tayo dito ng isang baraha or dalawa, but one is only. Innocence, Earth signs. Wow. So, nakikita natin dito na meron sa inyo dito na Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus na medyo ang dami-dami yung minamadali. So, parang impatience yung nakikita natin. Sa araw na ito, sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mong maging mapasensya. Kailangan mong maging matatag ka, matyaga sa paghihintay, parang ganun. So, hinihintay ka siguro, it's either money, clarity, ano ba yung hinihintay mo? Pakita ako sa comment section. It's decision making, kasi parang ano to parang may iba sa inyo dyan na sobrang hirap sa paghihintay. Nahirapan na kayo siguro ang tagal nyo nang hinihintay yan, pero until now, wala pa rin. So, medyo yun ang nakikita natin. Okay, so yun. Wow. Today, nakikita natin Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus na posibleng makatanggap ka ng isang balita. It's a good news. Phone call, message, chat, or anything. So, yung the star dito is pag-asa. So, if you're looking for sign, symbol, synchronicities, or looking for yun, simbolo, sign, liwanag na makukuha mo na yung manifestation mo, today, makikita mo siya. Okay? So, makukuha mo yung fairness, makukuha mo yung good karma, makukuha mo yung, like for example, you're looking for a good contract, documents, paper, collaboration, partnership, or anything, nakikita natin dito na papabor sa'yo kung ano man ang minamanifest mo. So, good karma, good fortune, good luck. Parang may ano dito, may mamamanifest ka. Isang bagay or isang sitwasyon ang pinagpipray mo na magkakaroon ng katuparan. So, ibig sabihin niya, kung ano man itong hinihintay mo, siguro nag-suffer ka for several months or years, but ngayon, sinasabi na okay na, on the way ka na, papunta dun sa success. It's either partnership, collaboration, business, or pwedeng yun, work lang. Pwedeng may mag-offer sa'yo ng work, or pwedeng sa trabahong ito na ginagawa mo sa ngayon, posibleng makaipon ka ng pera, or pwedeng kung ano man itong ino-offer sa'yo ng universe, or ano man itong paperman mo, ano man itong good karma na darating sa'yo, sinasabi dyan na pwede ka nang makapag-ipon ng pera. Okay? Yung parang yung minamanifest mo or wini-wish mo na I hope na makaipon ako ng pera. I hope na masustain ko na yung lifestyle ko. Andito na siya. Okay? O, yun. Sobrang happy, sobrang kontento, sobrang aapaw yung cups mo ngayon It's like for example, if you were dealing with Pisces, Scorpion, Cancer, same din yung energy nila. So, magiging sobra kayong masaya. Okay, so yun, victory and success. Wow. And wow. So yun, parang sinasabi sa'yo dito, Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus, lahat ng mga pinagpaguran mo, lahat ng 9 diba? So 9 of Wands is parang parang kang isang warrior, isang mandirigma na nakipaglaban para sa yung success. And uuwi kang panalo. Medyo medyo pagod ka, diba? Parang ganon. Medyo pagod ka today, medyo stress, or medyo physically or mentally, medyo hindi maganda yung situation. But sinasabi ng baraha sa'yo dyan na fulfilling yung pakiramdam. Kasi, nakuha mo yung, parang ang situation na yan is, yung mga OFW na nagtyaga sila sa ibang bansa. And then, nakuha nila yung malaking pera, naipon nila, parang ganun. Or, naghintay sila ng, like for example, ng promotion, and nagtyaga sila sa company na yan, pwede yun makuha nila. Or relationship,
Pwedeng ang tagal na hindi nag-offer ng marriage, parang ganon. And then at last, nakuha niya na. So, travel din. Nakikita natin yung Six of Swords dito. So, it's a manifestation ng travel. It's either travel, relocation, movement, new life, fertility, new beginnings, new place of residence, new place of work, new friends, new connection, lahat ng new dito. Okay? And Page of Pentacles, hindi lang sa araw na ito, kundi sa mga susunod na araw, maraming balita, mga fresh news regarding money or regarding financial. So, nakikita ko siya dito na may mga susunod pa na balita. Hindi lang sa araw na ito, sa susunod pa na mga araw, may mga mag-share sa'yo ng information tungkol sa mga bagong business na open, sa mga bagong company na nag-open, yung mga connection mo, it's either your friends or colleagues or kung sino man sila, marami silang i-offer na parang marami kang pagpipilian kasi maraming information ka na masasagap. Sumunod ka lang sa sinasabi ng iyong intuition. Kapain mo yung puso mo, isipin mo or sabihin mo sa sarili mo, ano ba yung dapat kong gawin dito? Ang High Priestess na to is parang sinasabi sa'yo na lahat ng nangyari, lahat ng mangyayari, lahat ng nangyari na ay may rason. So, yung Queen of Cups, kailangan mo lang na maging positive. And at the same time, kailangan mong maging kalmado. Ano man itong balita na dumating sa'yo is either success or failure or level up ng lifestyle mo or new beginnings, sinasabi na kalmado ka lang. Huwag kang maging excited, huwag maging overwhelmed. Sa trabaho nakikita ko ang daming options dito, lalo na sa place of work. So nakikita natin na may relocation, may travel. Ang dami mong pinagpipilian, parang hirap ka din na gawin yung decision kasi parang nakikita mo na pare-pareho lang yung offer, pero kailangan mong iweigh yung mga circumstances sa paligid. Okay? Yung Nine of Cups and then the Chariot, sinasabi dito na isang sitwasyon, isang good news ang posibleng darating sa'yo. So, for example, nagde-decision ka or nag-iisip ka kung pupunta ka sa lugar na ito para maghanap ng trabaho or lumipat ng city or ng country. And it's a manifestation card, itong Nine of Cups and then the Chariot, na sinasabi na gawin mo kung ano yung alam mo na para sa'yo. Kasi itong Nine of Cups is wish fulfillment siya. So, kung ano man tong ginagawa mo siya ngayon or plano mong gawin, isa siya sa magiging paraan or dahilan para ma-fulfill mo yung mga wishes mo. Pwedeng yung iba, makakabili ng sasakyan, magta-travel by plane, by car, or pwedeng lilipat ng bahay. So, nakikita natin dito yung celebratory energy. So, tingnan mo. So, masaya ka. Sobrang saya. And, etong ginagawa mo sa ngayon, steady ka lang kasi nasa tamang direction ka. 3 to eh. So, ibig sabihin, nasa right path ka. Ano man ang direction na tinatahak mo or gusto mong tahakin, positive pa rin yung result, left or right siya. Okay? Thank you guys. Bye!